Sa gitna ng balita, inanunsyo ni Commissioner Medina ang opisyal na resulta ng eleksyon. Si Tanggol ang tunay na nanalo bilang mayor. Tahimik na nanonood sina Mayor Roberto, Miguelito at Jackie. Ngunit sa sandaling marinig ang pangalan ni Tanggol, biglang sumabog ang galit ni Miguelito. Napasigaw siya, hindi makapaniwala sa narinig. Si Mayor Roberto at Jackie ay parehong nabigla. Hindi nila matanggap na sa isang iglap, mawawala ang kapangyarihan at pwestong matagal nilang iningatan sa munisipyo. Hindi nagtagal, dumiretso si Commissioner Medina sa munisipyo at iniharap ang mga dokumentong nagpapatunay na si Tanggol nga ang nanalo. Ngunit para kay Jackie, hindi iyon sapat. Para sa kanya, papel lamang iyon na madaling baliwalain. Samantala, tuluyan nang nawala ng kontrol si Miguelito. Sinugod niya si Commissioner Medina at itinulak ito. Sigaw niya na sa kanila lang ang lungsod. Sa sobrang galit, bumunot siya ng baril at tinutok ito kay Medina. Pilit siyang inawat ni Mayor Roberto at ng iba nilang kasamahan, ngunit halatang huli na, tumawid na si Miguelito sa linya na hindi na kayang balikan. Sa kabilang dako, patuloy ang pagtugis ng mga pulis kina Tanggol at Ramon. Pilit silang tumatakas, ngunit sa isang lugar ay tuluyan silang na-corner. Napilitan silang bumaba at lumaban. Umalingaw-ngaw ang putukan habang isa-isang pinapatumba, ninatanggol ang mga pulis na humaharang sa kanilang daan. Hindi sila umatras, lumaban sila para sa kanilang kalayaan. Habang nagaganap ang sagupaan, napansin ni Tanggol na tinatarget ng mga pulis si Enteng. Agad siyang sumigaw at walang pag-aatubiling sumugod upang iligtas ito. Tinakpan niya si Enteng at gumanti ng putok. Sinisigurong makakaalis ito sa gitna ng panganib bago pa tuluyang mapuruhan ng mga pulis. Ipinakita ni Tanggol ang kanyang husay at tapang sa pakikipaglaban. Kasama si Enteng at ang iba pa nilang kasamahan, sabay-sabay nilang hinarap ang mga pulis na humaharang sa kanilang pagtakas. Isa-isa nilang pinabagsak ang mga kalaban, hindi tumigil hanggat hindi nila nalalagpasan ang bawat balakid na humahadlang sa kanilang kalayaan. Matapos ang madugong sagupaan, nagtago muna sila at pinaghatian ang mga gintong nakuha mula sa jewelry shop. Pera na gagamitin upang matulungan ang nanay ni Enteng. Buong puso ang pasasalamat ni Enteng. Para sa kanya, kulang ang kahit anong salita upang tumbasan ang sakripisyong ginawa ni Tanggol at ng grupo. Ngunit si Tanggol ay malinaw ang sinabi. Mahalaga si Enteng sa kanila at kung kinakailangan, handa niyang ialay ang sariling buhay para sa kaibigan. Nanahimik si Enteng, ngunit mababakas sa kanyang mga mata ang matinding konsensya. Alam niyang sa huli, siya mismo ang magtataksil at maglalagay sa kapahamakan kay Tanggol. Dahil sa mga desisyong kanyang ginawa. Sa kabuuan ng mga pangyayari, malinaw na pumasok na ang kwento sa puntong wala nang balikan. Ang paglalantad ng katotohanang si Tanggol, ang tunay na nanalo bilang mayor, ay naging mitsa ng tuluyang pagbagsak ng mga makapangyarihan sa munisipyo, lalo na nina Miguelito, Roberto at Jackie na unti-unting nilamon ng galit at takot sa pagkawala ng kapangyarihan. Habang sila'y desperadong kumakapit sa pwesto kahit pa sa pamamagitan ng dahas, si Tanggol naman ay patuloy na lumalaban, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa mga taong mahalaga sa kanya. Sa gitna ng putukan, habulan at sakripisyo, lalong naipakita ang tapang at malasakit ni Tanggol bilang leader at kaibigan. Ngunit kasabay ng kanyang katapangan ay ang tahimik na trahedya ni Enteng, isang taong nabubuhay sa utang na loob at takot. At unti-unting dinudurog ng konsensya dahil sa desisyong magtataksil para iligtas ang kanyang ina. Sa pagtatapos ng bahaging ito, malinaw na ang laban ay hindi na lamang tungkol sa politika o kapangyarihan, kundi tungkol sa mga pagpiling gagawin ng bawat isa. Kung mananatili ba sila sa tama o tuluyang lulubog sa kasinungalingan at pagtataksil. Ibahagi ang inyong saloobin sa comments section.
Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang susunod na kabanata ng Batang Quiapo. Maraming salamat sa panonood.